Yan guys, sa video na to, magbibigay ako ng isang tip or idea paano ba maging successful yung ating mga installation. Tulad installation ng mga horn or installation ng mga mini driving light. First of all, dapat kailangan may knowledge tayo. Yan, may knowledge tayo sa ginagawa natin. Hindi yung pwedeng nakita mo lang, narinig mo lang na ganun. Dapat talaga 100% alam mo yung ginagawa mo. Yan, ngayon, pag may knowledge ka na, i-apply mo na siya. Siyempre, kailangan mo siya ng mga pyesa. Kasi, pag mag-i-start ka, siyempre, kailangan kumpleto yung pyesa mo. Then, pangalawa, kailangan yung pyesa mo ay dapat quality. Kasi kung may knowledge ka nga, tapos, yung gagamitin mo ng pyesa, kumbaga, low class naman, or, kumbaga, mahinang klase, hindi siya quality, wala rin. Kahit tama yung sistema mo, sa pyesa ang madadali. Siyempre, dapat yung pyesa ay quality rin. Katulad niyan, mag-install tayo ng mga horn. Ano bang unang pyesa na ginagamit natin? Ano bang unang pyesa na kinakabit natin malapit sa battery? Diba? Yan. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito, kung nakikita nyo to, ang tawag dyan ay terminal. Siyempre, pag nag-start tayo mag-wiring, una-una sa lahat, syempre, kailangan natin supply. Syempre, kukuha tayo sa battery. So, hindi naman pwedeng yung wire, itatap lang natin doon, iipit lang natin doon sa bolt and nut doon. Pangit yun. Kasi, pag ganun, nagkakaroon ng high resistance yung line. Ibig sabihin ng high resistance, opposition siya sa flow ng current. So, sa madaling salita, pag opposition, ibig sabihin, yung current niya, pinipigilan niya yung flow. So ngayon, yung output niya, humihina. Yan. So ngayon, kailangan natin ito para intact yung pagkakabit ng wire, maganda yung kapit sa battery. Yan, kumbaga fit na fit siya. Then, sumunod, syempre, after neto, sa positive line, kailangan na natin ng fuse. Yan. Syempre, dahil may fuse tayo, kailangan dapat yung gamit natin fuse, yung pang heavy duty. Ibig sabihin ng heavy duty, guys, maganda yung wire niya. So, maganda yung data ng wire na ginagamit nyo. Hindi yung basta-basta speaker wire lang. Yan. Tapos, syempre, heavy duty yung socket na gagamitin nyo dapat. Yan. Mga ganito, mga heavy duty na socket. Then, syempre guys, yung line na to, papunta to dun sa device na lagi nating naririnig to eh. Ginagamit ito yung tinatawag na yan, relay. Ito, ang relay na ginagamit ko ay yan, Bosch. Kasi, syempre, alam naman natin pag sinabing Bosch, quality yan. Yung na-brand name pa lang niya, kilalang-kilala na yan. Yan, dapat, ang relay natin ay quality. Kasi, ito yung magdadala, ito yung, kumbaga, siya yung ano eh, kumbaga, siya yung pinaka magdadala ng supply papunta doon sa horn. Yan, yung relay kasi na to, marami nagsasabi na gamitan mo ng relay para malakas yung ilaw. Tama yon kasi itong relay na to, ang purpose talaga ng relay sa isang busina or mini driving light, nag-a-act siya as an switch. Yan, switching and then relay turns low power to high power. Ibig sabihin, kung mahina yung output ng pinanggalingan, gagamitan ng relay para ma-convert mo dun sa high output or sa mas more powerful siya. Yan. Then pag tapos naman ng relay, syempre, minsan gumagamit tayo ng mga switches. Yan. Para magkaroon tayo ng 2 lines. Yan. Pag gagamit kayo ng switches, dapat heavy duty rin yan. Kumbaga yung wire niya, magandang klase. Hindi siya manipis. Dapat ito. Tama yung kapal niya. Yan. Then syempre, pag tapos na sa switch, yung end of line natin, meron tayong tinatawag ng mga socket, yung sa horn socket. Makikita ko kasi iba, nilalagay lang dun sa terminal ng horn, yung wire, tapos hinihigpitan lang, tinitape. So pangit pa rin yun kasi nga, nagkakaroon siya ng resistance at pag tumagal yun, magkakaroon pa ng corrosion doon, maapektuhan yung line ng system natin. It's either yung busina nyo magiging pangit yung tunog, yan, magiging ngongo, or cause pa yan ng short circuit kasi experience ko yan, pag may wiring ka na pangit yung pagkaka-intact, umiinit yan So nagkukos yan ng heat.
pwede siyang masunog. Yan. Eh, syempre, sa mga dugtungan guys, much better dapat gumamit kayo ng panghinang. Yan. Yan, soldering iron. Syempre, kung gagamit na rin kayo nito, gumamit na rin kayo ng magandang klase ng soldering lead. Tinatawag nilang tingga. May magandang brand nito eh. Ito, magandang brand to, nakalimutan ko na. Pero pangalawa na to sa maganda. Pero pwede na to, quality na to. Kasi mabilis siyang matunaw. Tsaka yung form niya maganda. Yan. Then, syempre, bago mabuo yung mga pyesa, ayan, sa dugtungan, yan, nabuo nyo na yung wire, dapat gumamit din kayo ng tape na magandang klase. Huwag kayo tape gagamit ng tape na mga local lang. Kasi local, pag tumagal yung bumubo kayo, naglalaway, bumubo ka. So ngayon, pag may dalawa kayong magkadikit, pag bumuka, tapos naglalaway, conductor niya ng electricity. So pwedeng mag-short circuit siya doon. Kaya payo ko lang kung gagamit kayo niyan, Nito or yung 3M, magandang klase yan. Kasi yung technician pa ako, talagang sabi sa amin ni manager ko, 3M, the best talaga yan. Di syempre, sa wire guys, kailangan nyo talaga gumamit ng magandang klase ng wire. Ito, Japan wire tawag dito. Japan na klase ng wire, magandang klase yung gauge niya. Yan. Depende sa ikakabit mo kasi na device na gagamitin mo na klase ng wire. Example, magkakabit ka ng horn. Para sa akin kung kakabit ka ng horn, lalo lang yung mga loud horn, yung mga dual, from input galing ng battery, para sa akin ang magandang gauge, 14. Gauge niya 14, then sa output niya, yung mga branches niya, doon ka na mag-16. Kasi medyo high wattage kasi ang mga busina. Kaya pag nababad yung input niya, umiinit siya pag manipis. Mas mabilis masunog. So, mas matindi niya. Dahil may fuse naman, pag iinit pa lang siya, cut na yung line niya. So, yun lang. Yun lang yung pinaka-importante siguro sa para maging successful at para maging maganda yung output ng installation natin. Yan, ganun lang yung kailangan nyo na pyesa, mga quality na pyesa. Siyempre dapat knowledge talaga, paano ka mag-install. Dapat ito ka pa rin talaga sa may alam. Iba kasi talaga yung may alam. Yan. So, yun lang. Kailangan lang talaga natin para maging successful yung installation natin. Yung kaya yung mga project na ginagawa natin sa mga electrical. Siyempre, unang-una, knowledge. Then yung materials, dapat quality. Yan. Tapos, siyempre, yung mga pyesa gagamitin natin, alam natin yung mga specs niya. Yan, tulad niya kung ilang voltahe o ilang ampere. Siyempre, napaka-importante sa flow ng circuit yung mga ganyan. Alam mo yung magiging output ng installation mo. Yan guys, sana may natutunan kayo at may nakuha kayong idea para kung DIY man kayo, alam nyo na yung mga pyesa gagamitin nyo, alam nyo na yung mga sistema o alam nyo yung technique para quality yung gawa natin. Yan, salamat.